Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay magkukwento ng aking paglalakbay sa Panginoon. Ano ba yung buhay ko noon bago ko nakilala si Lord? Paano ko siya nakilala at kung paano ko siya tinanggap? Ano ang binago niya sa akin personal at patuloy niyang ginagawa sa aking buhay? Naway sa inyo pong pakikinig ay makakuha po kayo ng pagpapala, mahikayat at magpatuloy sa hamon ng buhay. At naway magbigay ng kalwalatian sa Panginoon ang lahat ng mga bagay na aking isasalaysay. Lumaki ako sa isang pamilya na simple lang ang buhay, hindi mayaman at hindi rin mahirap. 3 kaming magkakapatid, meron akong ate at kuya at ako ang bunso. Aminado ako ng aming mga magulang ay may mga pagkukulang sa amin, pero para sa akin, masasabi ko na masaya kami sapagkat buo ang aming pamilya. Tinuruan kami ng aming mga magulang mula pagkabata na may Diyos. Diyos na pwedeng takbuhan at manalangin sa Kanya sa oras ng pangangailangan. Kabilang kami sa isang relihiyon na nagsisimba tuwing linggo. Kagaya ng maraming mga bata ay nabuhay kaming masaya, malayang nakakapaglaro at nag-aaral ng mabuti dahil sa takot sa aming mga magulang. Sa aming lugar ay kilala kaming mababait at matitinong mga anak. Dumating ang araw na ako'y mag-aaral na sa kolehiyo taong 2000. Nagdalawang isip ako kung ako ba ay mag-aaral pa at sa malayong lugar kagaya ng aking ate at kuya. Bakit? Sa panahong iyon ay natakot ako na malayo sa aking mga magulang, baka matulad ako sa maraming mga dalagang estudyante na nag-aral sa malayong lugar ngunit umuwing buntis. Ayokong mangyari iyon sa akin dahil sobrang nakakahiya. Alam ko na mahina ako bilang isang tao at pwede rin akong matukso. Pero ang pinakadahilan kung bakit halos ayaw ko nang mag-aral noon ay dahil sa mga prediksyon na aking napakinggan at nabasa na sa taong 2000 ay darating na nga ang paghuhukom ng Panginoon. Natakot ako at alam kong hindi pa ako handa sa maaring mangyari. Subalit niloob pa rin ng Panginoon na mag-aral ako sa malayo kasama ng aking mga kapatid. Nagpatuloy ang buhay ko bilang isang estudyante. Pagkalipas ng 1 taon, ako ay naimbitahan sa isang born-again church sa Dagupan City. Nabuklat sa akin ang salita ng Panginoon. Ipinaliwanag sa akin ang Ebanghelyo. Si Jesus ay pinako sa krus, namatay para sa aking mga kasalanan at nabuhay muli. Maraming mga bagay ang pinaintindi sa akin at marami akong napagtanto sa aking sarili. Naunawaan kong may kulang sa akin na ako ay nabuhay sa kadiliman at sa kasalanan. Bilanggo ako sa mga kasalanang hindi nakikita ng mga mata ng tao, pero sa mata ng Diyos ay kasalanan. May mga daladala ako sa aking looban na kasalanan na pala para sa Panginoon. Nalaman ko ang katotohanan tungkol sa bigat ng kasalanan. Hangad pala ng Diyos na mag-aral ako sa malayong lugar upang makita ko ang liwanag, malaman na si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay patungo sa Diyos Ama. Sinunod ko ang utos ng Panginoong Hesus sa John 3 verse 5 ang born again experience. Nagsisi ako at tinalikuran ang lahat ng aking mga kasalanan. Nagpabautismo sa lubog na tubig para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan at tinanggap ko ang kaloob ng banal na Espiritu. Mula noon, naging malaya ako sa pagkakabihag sa kasalanan at binago ng Diyos ang maraming bagay sa akin. Inalis niya yung dating ako na takot. Takot na baka hindi makapagtapos ng aking pag-aaral dahil alam kong mahina ako bilang isang tao. Ang alam ko lang dati ay ipapanganak ang tao, magkakaisip, mag-aaral, magkakatrabaho, magkakapamilya, tatanda at mamamatay. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay dito sa mundo? May mas malalim palang dahilan ng Diyos kung bakit niya tayo nilikha. At yun ay ang mahalin at paglingkuran siya ng buong puso, kaluluwa, isipan at kalakasan. Laking pasasalamat ko sa Diyos dahil ginabayan niya ako sa aking pag-aaral hanggang sa ako ay makapagtapos. Kung hindi dahil sa Kanya, ay di ko iyon kakayanin.
Isang pagpapala at patotoo sa aking mga magulang na ang Diyos ko ay totoo, buhay at makapangyarihan sa lahat. Naging ganap akong guro pagkalipas ng ilang buwan sa habag at tulong ng Panginoon. Lagi kong pinanghahawakan ang mga pangako niya at buhay sa akin. Ang sinasabi sa Matthew 6 verse 33 na kapag inuuna ko ang kanyang kaharian at katwiran, ay ibibigay niya ang lahat ng mga bagay na pangangailangan ko. Nakikita ko rin ang paggalaw ng Diyos pagdating sa mga pisikal na kagalingan na aking ipinapanalangin. Hindi rin ako nagkukulang at kontento sa meron ako. Para sa akin, ang pinakamagandang pagpapala ay di nasusukat sa mga material na bagay kundi ang karunungang nagmumula sa Kanya. Maraming unos na ang dumating sa aking buhay kung saan ang pagtitiwala at katatagan ko sa Diyos ay nasubukan. Naunawaan kong kahit sinong taong malapit sa akin gaya ng asawa, magulang, kapatid, kaibigan, o kapatiran sa simbahan ay pwede akong makaranas ng kabiguan. Subalit salamat sa Panginoon sapagkat pinaramdam niya na ang aking relasyon sa Kanya bilang Ama at sa akin bilang anak niya ay ang pinakamagandang relasyon sa lahat. Akala ko noon kapag ibinigay ko na ang aking sarili sa Panginoon ay mawawala na ang lahat ng problema. Pero mali pala ako. Pwede kong ihalintulad ang aking buhay sa isang roller coaster ride. May ups and downs. Minsan ay napapapikit na lang ako sa takot o kaba. Nagkakaroon pa rin ng mga problema at pag-aalala. Minsan naman ay napapasigaw na lang ako sa galak. Meron ding mga twists and turns na katulad din ng aking mga karanasan sa buhay. Pero ang kagandahan nito ay natututo akong kumapit sa Diyos kahit ano paman ang dumating sa akin. Dapat akong maging masaya at i-enjoy ang buhay na ipinagkaloob niya. Bilang hinirang niya na pwedeng magmana ng kanyang kaharian dahil sa banal na espiritu na kanyang ipinagkaloob sa akin, ay nararapat lamang na magsaya ako lagi sa kanya. Ang kasayahan ng Panginoon ang aking kalakasan. Ang paglalakbay ko sa aking espiritual na buhay ay mapaghamong paglalakbay. Alam kong kailangan kong maging malakas, matatag, at magpatuloy sapagkat matatapos din ang lahat ng pag-iyak, kalungkutan, hinaing at kahirapan isang araw. Gaya nga ng sabi ng Hebrews 12 verse 2, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame and sat down at the right hand of the throne of God. Kaya hindi ako susuko sapagkat kasama ko ang Panginoon. There is hope for the helpless, rest for the weary, and love for the broken hearts. There is grace and forgiveness, mercy and healing. Purihin ang ating Panginoong Hesus magpakailanman.